Sir, sir? May drawback ba sa defense niyo, territorial defense outside itong nangyari? Do you look back now again na ang Dawla Islamiyah is again a threat sa No, actually, the Dawla Islamiyah Maute Group is on the downtrend already. Malapit na po silang matalo. No? In fact, kung matatandaan natin, last January 25, we had an encounter with the same group. Ito yung grupo na nagbomba sa MSU. Kaya talagang yung ating pursuit operation ay talagang puspusan. We really launched a manhunt for them. At noong January 25, na-encounter natin yung grupo. In fact, during that encounter, namatay yung mastermind ng bombing na si engineer. Namatay din yung leader ng grupo na nagplant mismo ng bomba at nag-detonate ng bomb. So tuloy-tuloy yung operation natin. And unfortunately, yun nga, nagkaroon ng miscalculation dun sa part ng ating mga tropa at namatayan tayo ng 6 and nasugatan tayo ng 4. But this will not affect our operations. In fact, lalo pa natin paitingin yung ating operation against the group, no? Dahil gusto natin na matalo talaga sila as soon as possible time para wala nang problema na binibigay sa ating mga residente, lalong-lalo na dito sa area ng Lanao del Sur and Lanao del Norte. Ano yung technical lapses? May mga hindi nasunod na mga techniques, tactics and procedures yung ating tropa. Like what? We cannot delve into the details. Pero yun nga, kaya nga kanina, we reminded our troops, our commanders, battalion commanders, our company commanders, platoon leaders, to always observe the right techniques, tactics, and procedures. So stay pa rin silang brigade commander at yung BACCOM? Yes, yes. You are not going to fire them out? We are not going to relieve them. Instead, we are going to give them another chance, a second chance, to prove themselves. No? Dahil nga, kailangan na tuloy-tuloy yung operation natin. We cannot afford to have a lapse in our operation. Sir, ano pong tulong na bibigyan natin sa mga wounded, sir? So ngayon, pupuntahan natin yung mga wounded dito sa hospital. Dadalawin po natin, bibigyan natin ng financial na assistance, and of course, we will make sure that all the medical assistance that we could give them will be given to them para makabalik kaagad sila. Kung bumalik kaagad sila, makabalik sila sa mga units nila. Kahapon naman ay pinuntahan po natin yung mga namatay na mga tropa natin dun sa area ng 1st Infantry Division. At nakausap ko yung mga pamilya nila. Yung iba sa kanila, ang request is that yung kapatid ng mga namatay nating sundalo ay ipasok rin natin bilang mga sundalo. So aside from the financial support that we are giving them, we are also giving them other forms of support. Katulad nga yun, no? Kung may mga anak sila na gustong pumasok sa serbisyo or kailangan mag-aral, bibigyan natin ng scholarship. Sir, kahapon, same speech yung ibinigay ninyo, sir, regarding doon sa pagiging focus sa mga tropa natin, sir. May naging epekto na ba, sir, doon sa political noise na naririnig natin within the DEFP, sir? Okay, so mabuti na lang na yung ating mga tropa ngayon, mga officers natin, mga sundalo natin are very professional, no? Kaya kahit na nagkakaroon ng mga awayan sa politika, no, sa ating bansa, ay hindi tayo masyadong apektado. Because I told our troops to focus on our mission, to focus on our jobs, dahil marami tayong problema na hinaharap, no? So hindi na dapat tayo mawala sa focus. Instead, we make sure that sinasabi ko sa mga sundalo, we make sure that we remain loyal to the Constitution and to the duly constituted authorities. Sir, yung bali yung miscalculation, masasabi po ba natin, sir, na ito yung isa sa mga possible reason why umabot po sa 6 yung casualty from the Yes. Oo. Alam nyo kasi sa gera talagang mahirap yung gera eh. Hindi mo lahat ma-predict yan eh. Dahil yung kalaban, gumagalaw yan, may mga armas din sila.
So, yun nga yung sinasabi natin na sometimes you miscalculate yung galaw ng kalaban. General, paano po natin ma-win yung puso ng ating mga nasa community? Kasi kung may intelligence monitoring kayo, Yes. sila din. Mas kung ang community sa inyo, medyo pabor, siguro walang mangyayari. Pero ngayon, sir, Oo, nagpapasalamat kami sa ating mga kababayan dahil wala na pong supporters yung mga New People's Army dito sa area ng Task Force Diamond, pati na rin yung mga supporters ng mga terorista. No? Kaya nahirapan na sila. Nahirapan silang mag-recruit ng mga new members, nahirapan silang kumuha ng mga pagkain and other necessary supplies that they need. Pati bala, naubusan na po sila. And we are very thankful dahil sa information na binibigay po ng ating mga kababayan ay natutumbok natin yung location nila, pati na rin yung mga resupply nila, pati yung for example last time yung mga bala na gusto sana nilang ipasok sa mga New People's Army ay na-intercept natin dun sa Butuan, for instance. No? So maraming instances na gano'n. General, na-mention niyo po kanina na napatay yung ibang member ng Dawla Islamiyah. Sa monitoring niyo po, ilan talaga sila dito sa Mindanao at ilan na lang ngayon ang na-remain? Doon po sa monitoring natin, for instance, when I was the brigade commander sa Marawi, from yung Marawi siege, no, halos naubos sila doon sa Marawi siege. Naiwan na lang 45 sa kanila. No? Kaya't hinabol po namin yon at unti-unti silang nalagasan, but they are also able to recruit. Nagre-recruit pa rin sila. So umabot hanggang 50. Ngayon po ay mababa na sila. Iilan na lang sila. No? A little more than 20 na lang sila. So tuloy-tuloy yung operation natin so that talagang maubos na sila. Sir, yung mga tropa na napatay, nag-harboring ba sila or nag-rest while on the attack yung Dawla? Hindi naman. Basta't yun, hindi ko po masagot yun, but all I can say is that may mga hindi nasunod na mga tactics and procedures. Sir, ano po nangyari kasi kung sa pictures ko, makita natin na parang overkill. Hindi naman. Let me yun po, General. let me clarify, Oo. yung nakita nating pictures ng yung mga casualties, may mga nasunog. Yeah, okay. So kahapon dun sa when I went to the first ID at tinignan ko yung mga bangkay ng ating mga kasundaluhan, no, 4 sa kanila ay buo pa rin, pero yung 2 ay closed coffin dahil nasunog. Nung tinanong ko yung reason ng sunog, was that tinamaan yung butane canister na ginagamit namin na pangluto. Oo. No? Tinamaan yon, sumabog at nagkaroon ng apoy, and then so nasunog yung sundalo natin. So, hindi totoo, sir, na brutally killed sila, sir? Hindi totoo na sinunog sila ng mga maute, hindi totoo na napugutan sila. No? In fact, hindi nakalapit yung kalaban dahil lumaban po yung mga tropa natin. No? They fought valiantly, courageously, kaya hindi sila nalapitan. Kompleto po po yung mga baril nila, General. Kompleto. In fact, tayo nakakuha ng baril nung kalaban. Meron tayong napatay na 2 sa kanila. No? And may sa reports na nakuha namin, may 4 na wounded dun sa Mauti ISIS. So tuloy-tuloy yung ating operation against them kahit na nagkaroon po ng setback, nagkaroon kami ng casualties, but we are relentlessly pursuing yung ating operations against them. General, monitoring ba ng may sir, pag-recruit sa kanilang grupo, sir? Tuloy-tuloy yung pag-recruit nila. That's why nananawagan po kami sa ating mga kababayan na huwag silang magpaloko dito sa recruitment ng Dawla Islamiyah. No? Ang ginagamit kasi po nila hanggang ngayon ay pera. No? Pinabayaran po nila yung mga recruit nila to entice them to join. General, nabanggit niyo po kanina yung One AFP, One Philippines. So ano pong masasabi niyo sa planong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas? Well, basta't kami po, we will defend the whole country, we will defend the Constitution, at isa lang po ang Pilipinas na rine-recognize natin. So in connection to that, may specific instruction ba si Presidente for you to go and roam around and ensure the loyalty of our troops? Wala siyang utos. No?
It is our initiative, our own initiative to go around to remind our troops to continue to be professional and united. Kumusta naman po yung relasyon ng PNP at saka EFP? Kasi same kayo ng statement ni Chief PNP Acorde na dapat united yung tropa, sir. Oh yes, yes. Maganda yung relationship namin with Philippine National Police. No? Kaya't combined kami parati sa mga operations natin. Even dito sa lugar natin, sa joint area of operation natin, whenever meron tayong operations, as much as possible, kasama natin yung Philippine National Police dahil merong aspeto ng law enforcement. Sir, balikan ko lang po yung sinabi mo, pera, yung pang-recruit ng Dawla. General, na-monitor niyo po ba kung saan galing yung funds? So minomonitor natin continuously. Nalaman natin na hindi na halos sila makakuha ng support from abroad. No? Ang nagsusuporta na lang sa kanila ay kamag-anak nila. Pero ano yan, sir? May international terrorist? Sa ngayon, wala tayong na-monitor na international terrorist ngayon dito sa bansa natin. Walang foreign terrorist ngayon dito. General, paano po nakakalusot yung funds from abroad po? Alam nyo, maraming pamamaraan because meron ng money transfer. They use technology. No? Pati nga yung mga GCash at other forms of money transfer ay nagagamit nila. So binabantayan natin itong mga ito. Lastly na lang po, sir, mensahin niyo po sa public at saka sa tropa niyo po. Well, sa ating pong mga tropa ay tuloy-tuloy lang po tayo sa pagiging professional. Let us remain united and focused on the job that was given to us. Kasi talagang marami pong problema ang ating bansa na dapat tugunan ng ating Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na yung mga threat groups sa loob ng ating bansa at sa labas. So, makakaasa yung ating mga kababayan that your Armed Forces of the Philippines will continue to be united and professional and that we will continue to protect you always. Right. Okay. Thank you so much, General.